Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga, kaagapay! Praise God sa isang panibagong umaga na may hatid na pag-asa. Let us start this brand new week ng may kagalakan at pasasalamat sa Panginoon because every gising is a blessing. Ito po ang programang Unang Salmo. Ako ang inyong kasama, Arwel Mendoza. Kaagapay, samahan niyo po akong basahin ang Kolosas, Kabanata 1, mga talata 11 hanggang 14 o Colossians chapter 1 verses 11 to 14. Sa Tagalog, idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtatiyaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. The book of Colossians has 4 chapters. Ang unang 2 kabanata po ay tumatalakay tungkol sa paniniwala kay Jesus. Samantala, ang 3 at 4 ay tumatalakay naman tungkol sa pamumuhay para kay Jesus. Just a brief background, kaagapay, ang Colossus o Colossae ay isang syudad sa Roman province na tinatawag pong Asia Minor na ngayon ay kilala bilang bansang Turkey. Karamihan po ng mga nakatira doon ay mga hentil. Ang simbahan po sa Colossus ay sinimulahan ni Epaphras na nakasama po ni Apostol Pablo sa bilangguan at pinaalalahanan siya ni Apostle Paul tungkol sa mga nangyayari sa bayang ito. Maraming kinakaharap na problema ang Colossus. Una na riyan ay may mga teachings o nagtuturo na si Jesus daw ay hindi nagkatawang tao. Siya ay isa lamang espiritu. Pinapawalang halaga ang pisikal na katawan. Tanging espiritu lang ang mabuti. Ikalawa, being a Roman colony, ang mga tao ay sumasamba sa iba't ibang mga Diyos. Si Jesus ay dagdag lamang daw sa mga Diyos na kanilang pinaniniwalaan. At ikatlong problema, ang mga Hudyo ay nagsasabing ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus ay hindi daw sapat. Kailangang sumunod pa rin sa mga batas katulad ng pagpapatuli. Balikan po natin yung binasa nating passage. Again, Colossians chapter 1 verses 11 to 14. Dito po ay ipinapanalangin ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Colosas na patatagin sila ng Diyos sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang kanilang matiis na masaya at may pagtatiyaga ang lahat ng bagay na laging magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi sila sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Sino po ulit ang kausap ni Apostle Paul dito? Ang mga believers, mga mananampalataya or saints. Teka, saints? Santo? Kung papakinggan po natin, kadalasan 'di ba ang salitang santo ay naikakabit po sa mga taong naging tanyag o nag-alay ng buhay para po sa salita ng Diyos. But the truth is, ang pagiging santo po ay walang kinalaman sa ating ginagawa o hindi ginagawa. It has everything to do with what Jesus did. Tayo po ay magiging saints kapag inilagay natin ang ating pananampalataya kay Jesus.
Ibinibilang niya ang kanyang banal na pagkamatuwid at tayo po ay nagiging righteous at banal sa harap niya. We should accept the fact that we are in complete spiritual darkness. But the good news, Jesus takes us out one by one. Kapag tayo po ay inilabas na ni Jesus mula sa kadiliman patungo sa kanyang maluwalhating kaliwanagan, mayroong kagalakan sa kalangitan. Ganyan tayo kahalaga sa Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit minamahal pa rin niya tayo. At ang pagmamahal na yan, kaagapay, ang nagligtas sa akin at sa iyo. Noong tayo po ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa sangkatauhan. Tanging si Jesus lamang ang nagbayad ng ating mga kasalanan sa krus. That is why Jesus is the expression of God's love. Maraming salamat sa iyo, kaagapay, na nakinig ngayong umaga. Samahan niyo po ulit kami bukas sa kaparehong oras, alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga. Dito lang yan sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong nakasama, Arwel Mendoza. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoon. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.